167 ng mga Chinese ang tinipon magdamag dito sa Pasay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Sila mga banyagang inaresto sa Zunyuan Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac dahil sa mga umano'y mga sangkot sa iligal na aktibidad online. Front daw ng mga ito ang pagiging POGO workers pero mga scammer pala. Ang sabi nila, mga CSR lamang sila, Customer Service Representative. Pero sa malalimang investigasyon, sila po talaga ay nagsasagawa ng investment scam, love scam at saka mga cryptocurrency scam. Basically, sa ilalim ng legal na POGO, nagtatago yung mga scamming activities ng Sunwan. Kaya lahat po ng mga itong i-report natin ay mga scammers po lahat itong mga ito. Pasado alas 4 pa lang ng umaga, pinroseso silang isa-isa ng mga taga-PAOK. Pagkatapos, pinapila na sila habang bitbit nilang kanilang mga maleta. I-deport sila ngayong umaga pabalik ng Shanghai, China para harapin ang mga kasong isasampa sa kanila ng Shanghai Police Station. Doon sila sa Shanghai sasampahan ng kaso dahil naroon daw mga complainant para sa mga kasong cybercrime at internet fraud. Nagsimula po yan mga nakaraang taon, may mga natanggap na kami mga intelligence reports na mayroong mga foreign nationals na binubugbog doon sa Bamban. May mga nakuha kami mga videos. Unfortunately, yung mga binubugbog ngayon, hindi ho natin nahanap doon sa mga initial na mga surveillance natin noong nakaraang taon. Pero nitong February 28, pinalad po tayo, merong isang Vietnamese national na nakatakas at nagkwento sa atin sa mga nang ginagawa sa kanila doon sa loob ng Bamban. Higit sa cryptocurrency at love scam, may iba raw gimmick sa ni-raid na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub na Zunyuan Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, isiniwalat ni Senator Risa Hontiveros na banta raw ito sa seguridad dahil nagagamit sa surveillance at hacking. I was very disturbed to hear that there is persuasive information from the intelligence community stating na itong Bamban complex na ito ay ginagamit for surveillance activities. At ang mga ibang nabalitang high-profile cases of hacking of our own government websites ay traceable sa complex na ito. Ayon kay Hontiveros, ang Pilipinas ang isa sa fastest growing hotspot sa buong mundo. Daang-daang foreign national kabilang ang Chinese, Vietnamese, Malaysians at mga Pinoy ang na-rescue sa POGO Hub noong Marso. Ayon kay Hontiveros, kataka-taka ang nakita niyang mga villa na nagkakahalaga ng 40 million pesos bawat isa sa compound. May wine cellar, state-of-the-art na mga kusina at toilet at meron ring underground wonder at tunnel. Why would a registered POGO conducting legal activities need these? I was even more surprised when I found out that there seems to be clear documentary evidence linking the local government of Banban, specifically the mayor, to the operations. Sa isang eksklusibong panayam noon ng News 5 kay Banban Mayor Alice Guo, itinanggi niyang sangkot siya sa operasyon ng POGO. Sa Senado, aminado si Mayor na dati siyang incorporator sa Bauful Land Development Incorporated na may-ari ng lupa ng POGO Hub. Pero naibenta na raw niya ang shares niya rito bago pa tumakbong alkalde. Hindi po ako konektado, hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng POGO. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas po ng POGO. Ayon kay Hontiveros, hihintayin ng komite ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at Statements of Contributions and Expenditures o SOSE ni Mayor Guo. Inimbitahan naman ang ilang opisyal ng ni-raid na Zunyuan pero peke raw ang ibinigay nilang mga address kaya ipinasabi na pa sila ng Senado. Puro cellphone at computer ang nadiskubre sa mga working station ng sinalakay na POGO Hub sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Ang inakalang offshore gaming operations, kuta pala ng kakaibang uri ng love scam. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, sanay ang mga nagtatrabaho sa scam farms na ito sa tinatawag na pig butchering scheme. Ang modus nito para raw patabaing baboy ang bibiktimahin na bubusugin sa pagmamahal at pag nahulog na, doon bebentahan ng produkto ng scammer. Kung sa ibang love scam, maliit lang ang huhututin sa iyong pera, ang pig butchering scheme naman ipapasok ka sa daang libo o milyong-milyong halaga ng investment o cryptocurrency scam. Ang pagkakaiba kasi ng love scam, usually ang kanyang pinapasok na pera o nanginging pera is very minimal compared to the investment at saka cryptocurrency scam kasi simot savings ka talaga doon. Ayon sa PAOK, mga taga-Amerika, Europe at Australia ang target market ng mga scammer nung una. Pero dahil mabilis mag-expand ang kanilang operasyon, iba't ibang bansa na rin ang pinupuntirya nila. Maski sarili nilang kababayan sa China, walang ligtas. Isa ang POGO boss na si Sun Liming sa may pinakamalaking na budol sa China. Siya ang nahuli ng mga otoridad sa isang bahay sa Tuba, Benguet nitong July 27. Ang kanyang loko equivalent ng 7 billion yuan, no? So ang naloko niya may higit 100,000 mga Chinese. Karaniwan umanong nabibiktima ng mga scammer, mga lalaking 35 anyo pataas. Pati yung mga may pinagdaraanan, tinatarget din nila.
Sa loob ng mga illegal na Pogo Hub, mayroong nakasetup na mistulang bahay na ginagamit ng mga scammers sa kanilang pagpapanggap. May stock photos din ng pagkain at iba't ibang selfies na ginagamit nila kapag nakikipag-usap sa mga biktima. Kada isang scam farm worker daw, nagtatrabaho ng hanggang 18 oras. Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil confirmed today, June 24th, that there were alleged unreported killings in the raided illegal Pogo Hubs in Banbantarlac and in Porac, Pampanga. These serious allegations have led to the relief of the entire Banbantarlac Municipal Police Station, as well as the Chief of Police of Porac and the Provincial Director of Pampanga. General Marbil emphasized that these incidents should have been reported to the national headquarters and thoroughly investigated. As a result, an investigation will also be launched into the Regional Director of Police Regional Office 3, Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr., for possible accountability. Hindi siya kasi normal eh. Sa ibang bagay, bakit may mga foreigners na namamatay na doon? And dapat, for them on, dapat napaimbestigan nila. Asa ba nagagaling to? Hindi kasi ang nagiging natural sa kanila pag may ganyan. Dapat hindi, na alam nila. Then sa banban naman, why do we need to relieve all these people? Again, ganun rin, may mga unfounded bodies. Naaresto ang tinaguri ang big boss ng isang malaking pogo. Siya si Lin Chun-han na may mga alias na Boss Boga, Boss Apal at Boss How How. Liu Dong naman ang nakasaad na pangalan niya sa kanyang Chinese passport. Siya ang sinasabing leader umano ng kontrobersyal na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Isang buwan daw ang ginawang surveillance kay Lin bago nahuli kagabi sa isang bahay sa Binyan, Laguna. Siya po ay papunta sa kanyang sasakyan, lumabas ng kanyang bahay, lumabas po sa panandalian doon sa party kasama ang kanyang mga bodyguard, yung kanyang mga close-in, siguro bibihin o may pupuntahan. Nung nakakita ng pagkakataon ng ating mga officers, yung ating mga ahente, sinunggaban na po siya at hawak-hawak yung mission order para sa kanya, nakakote na ho natin siya. Bukod kay Lin, dinakip din ang 12 pang foreign nationals. Valid daw ang kanilang mga visa pero wala silang travel documents. Sa tulong ng interpreter, dumepensa si Lin. Sa palagay raw niya, hindi siya ang taong tinutugis ng mga otoridad. 我的中国身份证之类的嘛，全部都有嘛。 Okay, maybe he thinks he's arrested strong guys, and then maybe after that he will provide the passport. Pero sabi ng PAOCC, marami silang witness na magpapatunay na tama ang kanilang naaresto. Yung Yudong kasi, alias niya lang naman yan eh. Ang alam nga namin, gumamit siya ng passport, tapos binaklas nila yung picture ng passport na yon, yung Chinese passport. But sa totoo niyang passport, nalaman namin talaga na siya si Lin Zunhuan. Marami siyang alias na ginagamit eh. So, obviously, sasabihin niya talaga na hindi siya yung nahuli at mali yung taong nakuha namin. Nagulat din kami sa mga parang ready kasi siya sa pang-araw-araw niyang ginagawa kasi naka-bulletproof car ito. Nahulihan naman ng mga baril ang siyam na Pilipinong inaresto rin. Mga driver, personal assistant at mga bodyguard sila na nagtatrabaho raw sa mga banyaga. Alam niyo po na pinaghahanap po sila ng authorities po? Hindi po sir. Nabigla lang po kami sir. Hindi po namin alam na ganun yung mga problema. Nabigla rin kami sir. Hindi po namin nakikita yung mga gawa nila sir. Tingin naman ng PAOCC, isa si Lin Chun-han sa mga ayaw pangalanan ni dismiss Banbantarlac Mayor Alice Guo sa mga pagdinig. Baka ito yung inaabot niya ni suspended Mayor Alice Guo na ayaw niyang banggitin dahil ito po ay nandito pa. Ang mga binabanggit niya pong mga pangalan doon po sa mga hearing wala na po rito. Abroad na, po. Naglabas naman ng salubin ang ilang taga PAOCC nang malamang nilagyan ng patong ang kanilang ulo para ipapatay. Personal sa akin itong si Ludong sapagkat itong si Ginoong Ludong ay nilagyan ng halaga ang ulo ko ng sapagkat nung nahuli nga namin yung Lucky South 99 ako at kasama pa doon sa iba pa mga opisyal ng PAOK, yung abogado namin sa PAOK, tapos yung CIDG officer, kaming tatlo, nilagyan kami ng presyo ng kaya hindi ko namin tinanggap. Itinuturing naman ni Senador Risa Ontiveros na malaking panalo sa kampanya laban sa mga kriminal na arkitekto ng Pogo at scam hub sa bansa ang pagka-aresto ng anyay big boss na si Liu Dong. Gayunman, hindi raw dapat maging kampante dahil marami pa raw mas malaking boss ang kailangan ding mahuli. Pinasalamatan naman ni Senador Win Gatchalian ang PAOCC. Ang pagkaka-aresto raw kay Lin o alias Boss Boga ay malaking bagay para mapigilan ang paglaganap ng Pogo scam hub sa bansa. Ngayon ng Pogo, I will assure under my oath of office as President of this Republic, as elected by you, yung Pogo na yan, insofar kami dito, malinis yan. Laro yan para lang sa kabila. But it employs something like
20,000 dito sa Maynila. Dito lang yung Pogo. Walang pera dyan. Diretso sa Pagcor yan. They talk with Pagcor. The ambassador of China deals with dealing kasi illegal yan sa... Why? Because it gives us 2 billion month. 2 billion. Kaya sabi ko, para muna. Wala ako malagyan sa 200 na Pilipino at ang karami kong kailangan. That is only the Pogo. But Pagcor is like 17 billion a year. At ngayon po, naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga Pogo. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at pagkalakapastangan sa ating bansa. Effective today, all Pogos are banned. I hereby instruct Pagcor to wind down and cease the operations of Pogos by the end of the year. The DOLE, in coordination with our economic managers, shall use the time between now and then to find new jobs for our countrymen who will be displaced.